Lang po talaga, matagal na po akong naglilitrato. Gaya nila, gumamit din ako ng mga malalaking camera. Kaso, sobrang maliit yung katawan ko. Tsaka minsan, dala ko yung camera maghapon, uuwi ako. Wala naman ako nakunan, so masakit lang yung leg ko. Kaya nung nakahawak ako nung maliit na camera, sobrang saya ko. Tsaka nakakatuwa na may wifi na yung camera na lang pwede mong gamitin yung phone mo. Tsaka yun nga, pwede mo lang i-upload ka agad. Sobrang masaya ako sa Fuji X-T1 ko. Lagi ko siyang dala kahit matutulog ako kasi minsan pag wala akong magawa sa kwarto, kinakalikot ko lang. Wala po akong aral sa camera. Ano lang, internet, YouTube, basa ng konti. Tapos, tsaka si Sir Randall, lagi kong kinukulit. Pag may tanong ako, tatawagan ko lang siya na, Sir, paano yung ganito? Gaya nung kinunan ko to sa Bacolod. Ngayon, may tanong ka. Ayun, sir, ayan. Sir, siguro share mo lang yung paano mo ginawa. Siguro yung shoot mo, yung mga photos. Unang-una kaya po ako naglitrato kasi bata pa lang mahilig na ako maglitrato. Swerte din ako dahil yung trabaho ko na tumutugtog sa iba-ibang lugar, nakakapag-travel ako. So, at least pag matapos na yung career namin, pwede ko sabihin sa mga anak ko na nakapunta ako doon. So, dala ko lagi yung camera ko. Bawat pupunta ako sa isang lugar, may tugtog kami, halimawang Bacolod, i-research ko na sa internet kung saan pwede pumunta. Para pagdating ko ron, pupuntahan ko na lang. Minsan, kahit sa lugar namin sa Cavite, nag-drive lang ako. Pag may maganda, ihinto lang ako. Yun yung maganda rin sa maliit na body. Hindi takaw attention, pati pag yun nga, sakali, hindi ka, wow, laki ng camera nun, nakawin natin. Hindi siya tipong ganon. Yan, yung isa pang napag-itripan namin, yung steel wool. Sa internet ko lang din kinuha yan. Nag-alaga ko ng madaming alitap-tap, tapos tinuruan ko silang lumipad na, ganyan. Steel wool po yung ano yan. Ayun. Sir, since gumamit ka dati ng malalaking DSLRs, so ano yung paano mo mako-compare yung image quality, tapos bukod sa size, yung sa image quality tsaka yung technology ng camera? Yun nga, siguro sa akin hindi masyadong malaking effect kasi hindi naman ako kumakausap ng mga kliyente. Hindi yung sabi nga nila, laging din ng mga kaibigan ko photographer yun na minsan titignan ng kliyente mo bakit maliit yung dala mong camera. Parang hindi sila bibili pag maliit yung dala mong camera. Pero sa akin nga kasi wala akong masabi sa quality ng Fuji na ayan, yung mga kasama ko sa bahay, pag wala silang magawa, nagpapalitrato sila sa akin. Sa garahe lang namin kinunan yan. Pinag-itripan ko lang. Tapos natutuwa naman sila. Sana nga binabayaran nila ako eh. Pero masaya naman ako maglitrato. Kaya, yun nga, yung quality ng Fuji, hindi mo, pwede mo talaga ilabot sa mga malalaking camera. Tsaka nakakatuwa yung na-update sila ng hindi mo, yung mga malalaking camera dati, kung ano yung binili mo, yun na yun eh. Gaya yung X-T1 ko, nakuha ko nung last year na nag-update ako na nakaraan, kaya niya nang mag-shutter speed ng mas mabilis na wala dati na nakakatuwa lang, hindi ka naman gumastos. Ina-download mo lang, tapos may bago nang mangyayari sa camera mo. Kaya, tsaka sa mga lente, saya ko sa mga ang talas na mga lente nila. Ito yung asawa ko. Ito yung balik. Ito yung, nung una ko nakuha yung X-T1 last June, wala din akong manual. Dala ko sa Australia, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Walang manual. Tapos pinagtripan ko lang, natuwa ako dahil nga, tama rin si Sir Jim, hindi siya pang beginner na photographer. Pero kung alam mo yung ISO, alam mo yung aperture, alam mo yung shutter speed, madali siyang laruin. Ito, isa paborito kong shot ko sa Australia nung siguro parang 5 days ko palang hawak yung X-T1 tapos nakapaglitrato ko ng ganyan na yun, nakakatuwa. Ang dali gamitin tsaka ang ganda ng quality. Yung sumunod yung asawa ko, yan din, pag wala siya magawa, nagkaka-picture siya sa akin, hindi rin niya ako binabayaran. Pero yun nga, ang dami nagtataka kung tinatanong kami kung saan kami nag-shoot. Lahat po yan sa garahe lang namin, sa kusina namin. Wala, ang ganda ng mga camera ng Fuji. Yung mga wala pa Fuji dyan, bumili na kayo ha. Kayo ate, kayong apat.
Ganda ng legs mo ha, joke lang. Yan, sa araw lang namin kinunan. Yun nga, hobbies lang po ako, mahilig lang ako maglitrato. So, yung mga anak ko, yung mga asawa ko, yung asawa ko, madami litrato kasi pag wala kami magawa, o kaya pag gusto ko magtripan, boost ka dyan. Kinukunan ko lang sila. Ngayon, tanong ka. We just came out with a new firmware. So, dami ng mga bagong features. So, now, meron bang mga questions para kay Jay? Ayan, sorry. Notice kasi more of landscape pa yung shoot nyo. Tapos as a musician, nag-shoot din pa kayo ng concert, mga photography. Actually, oo. Sorry. Hindi ako makapili ng mga litrato ko. Yung iba kasi nasa lumang ano ko. Pero nahilig din ako mag-shoot ng mga banda. Actually, mas madali sa akin kasi masarap mag-shoot ng banda kung kilala mo yung banda, kung alam mo yung kanta. Kasi alam mo kung kailan siya tatalon yung vocalista, alam mo kung kailan mag-lead yung gitarista. So, mas madali sa akin, masarap mag-shoot ng banda. Nahihirapan lang ako minsan kasi kung mag-shoot ka tapos nasa harap ka ng stage, nakakaya minsan sa mga tumutugtog kasi yung mga tao ngayon na litrato ka, idol picture. So, minsan nakakaya dun sa tao na tumutugtog, hindi mo naman din nga iwasan kasi lahat ng tao ngayon may cellphone, lahat ng cellphone may camera. Pero sobrang gusto kong mag-shoot ng mga tugtog, lalo na yung Mocha Girls, sarap i-shoot niyan. Mahilig din ako mag-shoot ng mga banda. Meron akong mga shot kaya lang hindi ko nadala dito kasi namimili lang. Sabi nga, 10 lang pero ang dami kong... Yan, balik mo yan. Yan, alaga ko yan. Ano yan, isa yung extinct na hayop. Nakuha ko lang yan doon. Ayun. Last 2 questions, sir. Kapag nagsishoot ka ba ng ganitong landscaping, nagtatripod ka ba? Yung iba po, ito wala po kasi maliwanag pa po to. Pero yung meron ako mga long exposure na gaya po nito. May tripod po ako nito, tsaka meron din ako mga filters na tinuro lang sa akin ni Sir Randall. Hindi ko alam yung mga tawag. Nakita ko lang kung paano nila ginagawa yun na sobrang tubig. Tapos kahit tanghali pwede mong gawin. So bumili ko nung ND filters na tapos kailangan mo din ng salamat din sa Photix sa trigger, sa remote. So pag long exposure po, kailangan mo talaga ng tripod dahil lalo sa ganyan lugar, mahangin, masyadong malakas yung hangin, kailangan matindi yung tripod mo. Enjoy po talaga. Pag landscape, tripod po kailangan, tsaka lalo kung long exposure. Subukan nyo rin yung ND filters kasi dati pwede lang ako mag long exposure kung madilim na. Minsan mabilis yung oras eh. Minsan wala ka pa nakukunan ng maganda, patay na, madilim na kagad. So, nung bumili ko ng mga filters, kahit tanghali, nagagawa ko. Tsaka yun din, pag doon ko yung raw, sarap mag-shoot ng raw pala. Kasi may mga litratong akala mo, hindi mo magagamit. Pero pag dinala mo sa Lightroom at naka-raw ka, mababatak mo talaga na, uy, maganda pa pala. Apo, Lightroom po ito. Last question? Sige, tapos si ma'am. Question lang, di ba from DSLR nag-switch ka to film? Ano yung advice na ibibigay mo from switching to DSLR or the model na ginamit mo na hindi ka nahirapan from DSLR to being user-friendly na? Ako po kasi, ito personal po, nahilig po kasi lang talaga ako maglitrato tapos hindi ako mahilig magbasa ng manual. More on ano po ako, pag mayroon akong tanong, alam ko nasa Google yan, nasa YouTube yan, pero yung pinaka-importante sa akin, pagdating talaga sa gabi, kahit yung tanongin yung asawa ko, pag hindi ako makatulog sa gabi, hawak ko lang yung camera ko, kakalkalin ko lang, may bukas ako ilaw, adjust ko, bawat makikita mo kung ano nangyayari pag in-adjust mo yun. Ganon din ako kahit tanghali. Pag bago yung body, para ako may bagong laruan talaga. Lagi kong hawak. Actually, kahit anong
umawak din ako ng bago ako nag-Fuji, meron akong isang maliit na camera na natuwa din ako. Sa simula, mahirap talaga syempre pag galing ka sa ibang unit, kahit anong hawakan mo, mahirap kasi iba yung peso ng ISO, iba yung peso ng aperture, kung saan man. Pero once na laruin mo lang siya ng laruin, mahuhuli mo. At yun sa XT1, hindi talaga ako nahirapan kasi nga wala, nung dala ko yan sa Australia, wala akong manual. Natataka ko bakit pag after ng 1 second yung shutter speed, pag binaba ko 30 seconds na. Sabi ko, paano yung gusto ko 8 lang? Nalaman ko, nakauwi na ako ng Pilipinas. Pag in-adjust mo pala yung isang knob, doon pala yun. Pero hindi naging problema para mag-take ako ng picture na masaya naman ako. Kaya yun lang, pagtripan mo lang yung body, basta kung naglilitrato ka naman, for sure, makikita mo kung paano, tsaka basa, laro, internet, nandun lahat yung sagot. Si ma'am. Ay, tsaka gusto ko lang, I just want to add, kasi sir, sa Fujifilm cameras, nakalabas yung important dials. So, you have the ISO, aperture, tsaka yung shutter speed. So, yung kagaya nga sabi ni Sir Jim Paredes kanina, if you know those 3 basic things about photography, madali ka na lang din makaka-adjust to Fujifilm. Thank you, ma'am. Sir, question ko lang is, nakagamit ka na rin ng ibang cameras, ibang with Fuji, na-cater na ba niya lahat yung mga gusto mo for the output you need? At a little bit of chismis lang din, sir. I've seen your video with your group. Is it really a goodbye for Kamikaze? Ayun, may ano pa, chismis. Dahil dyan, may bibigay ako sa'yo, ate. Pero yung litrato ko, bibigay ko na lang yan kay ate. Nakakatawa yung tanong mo. Nakalimutan ko yung tanong mo dahil sa last ano. Sa totoo, sa dami, unang camera ko dati is Casio X-Slim, yung unang-una, 1999 yata. Meron ako ng X-Slim kasi mahilig talaga ako maglitrato. After ko mag-X-Slim, nung nagkapera ako sa banda, bumili ko ng Fuji Fine Pix. Nakadalawang Fuji Fine Pix ako. Dahil gusto ko talaga maglitrato. Tapos nung kumita yung banda, nagkaroon ako ng pagkakataon na gusto ko yung napapalitan ng lente. Nag-Canon din po ako. Tapos nagpunta ako ng States, nakita ko yung sa parokay na Edgar, naka-Nikon sila. Nag-Nikon po ako, nag-Nikon din ako. Dalawang binili ko Nikon. Tapos nung gusto ko ng malit, nag-Sony din po ako. Meron ako ng Alpha 7. Pero nung nakahawak po ako ng Fujifilm, itong Fujifilm na X1, mukhang ito na po yung huling camera ko dahil sobrang saya ko talaga sa bagay na to. Pati nga yung mga lente, marami magandang camera pero yung lente, doon ka maghahanap. Pero dito, tama yung sabi kanina ni Sir, ang dami ng labas na maganda, ang dami mo pong aabangan na magandang lente. Yun nga, maliit lang, hindi ka mabibitin talaga sa mga lente nila, sa mga litrato na kukuha. Hindi ko alam, hindi ako pro na photographer, hindi ko binibenta yung litrato ko. Walang nagpapapicture sa akin na picture mo to. So, hindi ko masabi na baka sabihin na, ay, pangit ang litrato. Yung litrato ko po para sa akin lang. Kaya, sa akin, wala, masaya na ako. Kung ito na yung huling camera ko, ay, yung huling brand. Tapos yung sa question mo, ate, na kung wala din kami kasi, kung napanood niyo po yung video, nakakatawa, ang dami nag-react, pero parang hindi naman nila pinanood. Hindi po kami nag-disband at hindi po kami magdi-disband. Ang sabi po namin, magpapahinga lang kami next year. Gusto muna namin tutukan yung pamilya namin. Ako gusto ko talaga maglitrato next year. Pero magpapahinga lang po kami, hindi po kami magdi-disband. Wala kaming plano mag-disband. Mahal na mahal po namin yung banda namin. At masayang-masaya kami pa nagpapasaya kami ng tao. Kaya, salamat sa question mo. Ito, isa mong litrato ko na pinaprint ko na wala akong pagbigyan. So, bibigyan na lang kita ito po. Pinuha ko sa Manila. Sobrang masaya ako sa litratong to. Binibenta ko po ito sa palengke ng Imus. Walang bumibili. Basketball player yan dati. Dahil okay lang. At susulatan ko na lang sa likod mamaya. Okay lang. Thank you very much. Maraming salamat po. Ayun, maraming salamat. Mr. J. Conderas. Ayan, sir, thank you.